Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Senado. O edi ibig sabihin mga ka-reaction, dapat nag-issue na ng subpina itong si Kilay. Kaya lang hindi siya nag-issue ng subpina kasi alam niya ang kanyang mga kaalyado, mga katoto, ay alanganin. Kasi nagkakanda bull-bull na ang kanila sinasabi nung panahon ng nung hearing ni Amy Marcos. Hindi na po nila alam kung anong kakatuwiran nila. Ito namang si Amy talagang susunugin lahat yung mga yun para manalo lang bilang senadora. Handang sunugin ni Amy Marcos pati si Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam kasi po mga ka-reaction, hindi po natin maiaalis kay Amy Mangga na kahit isang mangga lang yan ay tumatanaw pa rin yan ng utang na loob dun sa matanda. Sinong matanda? Eh di ang ating minamahal na Pangulong Duterte. Alright, reaction PPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin po ninyo, aksidenteng inamin po ni Bongbong Marcos na talagang ipinadala po niya doon ang Pangulong Duterte. Ito po ba ay nadulas lamang ang kanyang dila? O talagang wala na, talagang inaamin na po niya na talagang pinadala niya doon sa dahig ang ating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin mga ka-reaction at sama-sama po tayo mag-reaction sa sinabi po ni Bongbong Marcos. Ito po. May sagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ito ay kaugnay na nanumbalik umano ang relasyon ng Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maditin na ito sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, na itanong niya mismo ito kay Pangulong Marcos. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. Opo. At ang sabi po niya, glad I could help. So hindi po alam ni Marcos Jr. ang sarcasm, ang sarcastic. So ibig sabihin, ang sinabi po ni Marcos Jr., glad I could help. Ito po ba ang ibig sabihin na talagang anong tawag doon? Pakana niya. Pakana po niya ang pagpapadala po ng Pangulong Duterte doon sa dahi. Pakana po ni Bongbong Marcos. Kasi sabi niya, salamat Bongbong Marcos at least ngayon naging close kami ng tatay ko. Oh, glad I could help. O di po ba mga ka-reaction, yan po ba ay hayagang pag-amin ni Bongbong Marcos na talagang siya ang may kinalaman sa pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa The Hague? Di po ba mga ka-reaction? Oy Bongbong Marcos, ano ba? Yan ba'y inaamin mo na? Kung inaamin mo na, di wow! Di ba? Anyway mga ka-reaction, heto yun po bang sinabi niyang I could help? I'm glad I could help. Di ba? Ibig sabihin, pinadala ko dyan ang tatay mo, dinatulungan kita. Hindi na po niya alam ang sarcasm sa hindi sarcasm. Di ba? Ano ba yung dumadaan sa isip mo, Bongbong Marcos? Anyway mga ka-reaction, tingnan po ninyo si Bongbong Marcos, ang lupit Okay mga ka-reaction, ito po mga ka-reaction
Ito mga ka-reaction, talagang maganda po ito. Papakinggan po natin ha. Naglunsad ng isang signature campaign para mapauwi si FPRRD, ang dating opisyal na si Greco Belgica. Humihingi rin siya ng tulong mula sa 4 na world leaders. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Isang sulat ang pinadala ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica para kina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hinihimok nito ang 4 na world leader na mag-intervene sa sinasabi nilang illegal na pagdetini ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil dito nangyayari pang-aakusa dito. Natanggap na umano ng mga embahada nila sa bansa ang liham noong Marso 26. Pero tanggap na rin naman ni Belgica na nasa kamay na ng ICC ang kapalaran ni FPRRD. Sabay ng liham ni Belgica ang paglunsad ng online signature campaign para kay Duterte. Sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung ano man media ang ilalabas na internationally being spoken against President Duterte. Si Belgica ang first nominee ng Bisaya Youth Party List at kilalang malapit din sa pamilya Duterte. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Alam po ninyo, natatats ako kay Greco Belgica. Hindi ko alam kung ano mang i-issue ninyo kay Greco Belgica. Hindi ko alam, may gusto sa kanya, may mga ayaw sa kanya. Pero natatats po ako, mantagin po ninyo ha. Sinulatan po niya ang presidente ng Amerika. Alam naman natin ang presidente ng Amerika, alam naman natin ang Amerika kung ano po yung interest nila, diyan sila. Wala silang paki kung sino nakulong o hindi nakulong, di ba? Kay Donald Trump, hindi. Huwag kang alam mo, bilib ako sa iyo, Greco Belgica. Sinulatan mo si Donald Trump, si Vladimir Putin na isa ring wanted sa ICC, si Netanyahu na isa ring wanted sa ICC, at itong Chinese President na kalaban ng mga taga-European na ang ICC ay nasa Europe. Hindi ibig sabihin, yung 4 na sinulatan mong yan, sana mayroong magandang kalalabasan. Pero alam ko si Vladimir Putin, si Netanyahu, tsaka si Jinping, masakit ang kalooban ng 3 yan na nakakulong ngayon, si Pangulong Duterte dyan sa dahi. Pwera lang si Trump. Alam po ninyo sa Amerika, wala naman niyang kaibigan kita. Hindi. Kapag hindi ka pro-American, wala ka dyan. O tignan nyo, pumasyal pa dito yung Defense Secretary ng Amerika at talagang chinyir pa niya si Bongbong Marcos. Kasi yung interest nila na ibibigay ni Bongbong Marcos. Lahat ng kagustuhan ng Amerika na ibibigay ni Bongbong Marcos. Itong sa Pangulong Duterte, makukuha ng Amerika lahat ng kagustuhan nila? Hindi. Di ba? Kung mamarapatin nga lang palagay ko lang sa tingin ko lang ang Pangulong Duterte, kung meron lang siyang talagang kapangyarihan, paalisin niya lahat ng mga EDCA dyan Di po ba mga kareaksyon? Kaya lang, pumirma tayo dun sa EDCA. Meron tayong kasunduan sa Amerika. Di po ba mga kareaksyon? Kaya ngayon, anong kasunduan natin sa kanya para pag gumera siya sa China, nandito siya sa Pilipinas, ganun? Pero ito po mga kareaksyon Bilib ako kay Belgica sa ginagawa niyang yan. Merong online signature, talagang desperate situation, talagang desperate move na po lahat ang ginagawa ni Belgica. Ay kailangan din po natin siyang pasalamatan, di ba? O yung BG party list, yung Bisaya Gyud, kung gusto po niyo iboto, yan po ang party list ni Greco Belgica. Ako iboboto ko yan. Di po ba mga kareaksyon? Dito mantagin po ninyo. Susulatan mo si Donald Trump. Walang pakialam si Donald Trump sa Pangulong Duterte. Hindi niya kaibigan ng Pangulong Duterte. Alam po ninyo kung sinong kaibigan ni Donald Trump, yung interest ng Amerika. Ngayon, naibibigay lahat ni Bongbong Marcos sa Amerika, lahat ng gusto ng Amerika.
Eh di po protektahan nila si Bongbong Marcos. Hindi mo mai-impeach yan pag protektado yan ng Amerika. Simple lang po yan mga kareaksyon. Malaya ka na, Pilipino ka, malaya ka, o edi wow. Di ba mga kareaksyon? Malaya na kayo talaga, malaya kayo. Hindi kayo natatakot pag ginagupit kayo ng Amerika? Hindi kayo natatakot pag sinanksyon kayo ng Amerika? Eh kung natatakot kayo, ibig sabihin, hindi tayo malaya. O tingnan mo tong China, malaya yan. Walang takot. Yung India, walang takot yan. O. Singapore, walang takot yan. Eh yung Pilipinas, o di ba? Malaya pala tayo eh, di ba? O di wow. Anyway mga kareaksyon, kudos sa'yo ha, Greco Bellica. Ginagawa po lahat ng kayang gawin ni Greco Bellica. Tawagan niya si Vladimir Putin, tawagan niya si Netanyahu na parehong wanted sa ICC. Hindi siguro napansin ni Greco yun. Sir, parehong wanted dyan sa ICC. Si Putin tsaka si Netanyahu. Si Xi Jinping, masakit ang kalooban ng tatlong yan. Naniniwala ko, yung tatlong yan, sympathizer yan ng Pangulong Duterte. Hindi si Trump. Naku po. Yung Amerika, kung ano yung interest ng Amerika. Kung ano yung interest, kung nakukuha ng Amerika lahat ng gusto nila sa'yo, goods ka sa kanila. Pero pag hindi nila nakukuha ang gusto nila sa'yo, wala. Sanction. Malaya kayo. Sa kuko ng agila, malaya. Eh di wow. Di ba ganun yun? Eh di wow ang tawag dun. O di ba ba't ganyan ang mukha ni Bongbong Marcos? Hindi, yung niya, yung buhok. Di ba yung buhok niya, tignan nyo. Di ba nangangampanya sila sa alyansa di ba? Mantakin ninyo yung alyansa. Nagkanya-kanya na po mga kareaksyon. Di ba? O ito. Nagpunta na dito si Vice President Sara Duterte maaga-aga, no? Before 12 noon, dumating si VP Sara, oras yan sa The Hague. Actually, hindi naman siya nakaschedule today. Ang nakaschedule ngayong araw ay sina Hanelet Avancenia at anak niyang si Veronica Kitty Duterte. Nakapapasok lamang sa oras na kaninang bago tayo mag-say papawid, no? Dito sa loob. So, ang ginawa ni VP Sara, she was allowed. She asked permission at pinayagan siyang makausap si former President via phone call. Ang tagal ng kwentuhan nila sa telepono. It took them more than 30 minutes sa telepono, itong si VP Sara. At nung nalaman nga ni dating Pangulong Duterte na may mga supporters dito sa labas, sinabihan pa ni VP Sara yung mga tao dito na say hi, kasi nga naka-phone call siya, so talagang mas natuwa naman daw ang kanyang ama. Pinakamahaba daw itong phone call nila sa isa't isa sa tanang buhay daw ni VP Sara. Ilan sa mga nabanggit lamang ni VP Sara kanina sa panayam natin sa kanya sa media, number one, worried sila. Aminado silang worried dahil yung mga gamot ni former PRRD sa Pilipinas hindi pinayagang ipasok dito sa loob ng detention center. Although they were assured naman ng medical team dito sa lugar na taken care of naman itong si dating Pangulong Duterte in terms of medical care, no? At yun nga yung kumbaga nagtitiwala na lamang ang kampo ni na VP Sara sa ganung paraan. Ang sinasabi kasi, dito kasi sa The Hague or mga Dutch people, hindi pala sila, sa kultura nila, hindi sila masyadong dependent pagdating sa gamot. No? So may mga other na pamamaraan sila para mas lumakas daw ang isang tao. So kailangan tumayo, kailangan maglakad ka. Ganon yung ginagawang practice daw at parang pamamaraan ng pagpapagamot at papapalakas sa mga tao dito yan sa detention center. Pangalawang punto, sinabi din ni VP Sara na ipasa niya na yung final document na kanilang hinihintay. Ito yung may kinalaman naman sa legal team ng kanilang kampo. Hindi sinabi ni VP Sara yung detalye ng legal team nila at hinahaya na lamang muna yan si Attorney Nicholas Kaufman na mas magbibigay sa atin ng details kung sino yung nakakumpleto dito sa list of lawyers na represent sa kanyang ama dito sa ICC. It may be released today or by Monday according to VP Sara. At ibig sabihin dahil dumating na nga yung dokumentong ipinasa niya na sa ICC, it means that her job here ay tapos na, no? At babalik na siya dyan sa Pilipinas. Ang sinasabi din niya sa pagbalik sa Pilipinas, nilinaw niya na lahat daw ng gastusin nila dito, pati na kanyang mga kapatid dahil nga relyebuhan sila, may iwan si Kitty, papalit naman sa kanya si Congressman Paulo Duterte at lahat daw sila, ang rule sa isa't isa, KKB, kanya-kanyang bayad.
Meron naman daw sila mga ibang source of income. May sahod naman din daw sila at the same time. May mga negosyo naman daw sila Honeylett na pabagkukunan ng sarili-sarili na ng mga pera, panggastos dahil mahal ang pagbiyahe dito sa the Netherlands. At siyempre yung mga gastusin din nila sa pang-araw-araw dito. At hindi daw sila hihingi ng anumang donasyon sa kung sino man at kung kailangan nila magbenta na lamang ng mga gamit, they will do just to suffice lamang yung kanilang mga gastusin dito sa The Hague while accompanying their father. Pang-apat, yung sinasabi din niya na yung justice system ay yung justice na ina-expect sana dyan sa ginagawang Senate inquiry, hindi na daw inaasahan niya ni VP Sara. Dahil para sa kanya, imposible daw mabigyan pa ng hustisya sa Pilipinas ang nangyari daw sa kanyang ama. Inaasahan na lamang niya out of that Senate inquiry, wala na daw mangyayari pa sa sino mang Pilipino itong nangyari din sa kanyang ama na dinala nga dito sa ibang bansa para litisin. At panghuli, nagpaplano daw sila ng alliance, no, nagpaplano siya ng alliance or paano niya matutulungan ang partido ng kanyang ama na PDP sa pangangampanya, no, dahil nga ngayong nandito sa loob ang kanyang tatay na chairman ng PDP, baka it's about time to help them in terms of campaigning daw para sa mga senatoriables nila. Amon, una, nabanggit ba ni VP Sara kung kailan possible na bumalik na siya dito sa Pilipinas? Dahil nabanggit mo nga na pabalik na siya dito. Mag-overlap ba yung schedule nila dyan ni Congressman Pulong o baka magtagpo pa sila dyan sa Hague bago bumalik dito si VP Sara? Tinanong natin kung kailan exactly, kung mamaya bang gabi, bukas na ba, or this weekend. She requested na they will maintain na lang yung si secret daw muna parang ganon. Hindi na daw muna nila i-divulge, no, yung pagbiyahe niya pabalik ng Pilipinas at di rin daw niya masabi at mukhang hindi naman daw sila mag-overlap ni Congressman Paulo. So talagang uwi si VP Sara at saka pa lamang pupunta si Congressman Paulo. Hindi rin kasi direktang sabi o sagot ni VP Sara kung next week darating si Congressman Paulo dito, yamang nandito pa rin naman si Veronica or si Kitty. Hindi rin sinabi kung kailan uuwi si Honeylett and si Kitty. Hindi pa. Oo. But one thing is for sure, hindi sila uuwi hanggat wala pa siguro dito si Congressman Paulo kasi ngayon yung parang rule nila within the family. May isang maiiwan dapat, may isang kasama dapat si former president while he's still here in The Hague. So, nakita po natin doon mga ka-reaction kung ano pong pinagdadaanan ng pamilya Duterte doon po sa Dahe, no? Talagang pati yung gastusin, talagang binabudget po nila. Kaya dyan po natin makikita ang mga Duterte, mga ka-reaction, na talagang inihinda po nila yung gastusin. At hindi po sila pabor na magkaroon ng tinatawag na yung donation. Hindi daw po sila pabor doon sa donation na yun. O di ba? Alam po ba ninyo mga ka-reaction na ang alyansa ay talagang nagkakawatak-watak na? Hindi, ayaw nyo pong maniwala mga ka-reaction. Ayan po. Ito pong picture na ito mga ka-reaction ay nangyari. Ayan. Nakikita nyo po dyan si Senator Tito Soto. Sino po yan? Ayan o. O ayan, sino yan? Di ba? O, tapos sino yun? Di ba? Si Senator Rodante Marcoleta yan. Si Ping Lacson. Si Tito Soto. Di ba? Para yatang, kasi alam po ninyo, yung alyansa, merong lugar na hindi po sila pwedeng pumunta ng sabay-sabay. Lalong-lalo na po kasama nila si Bongbong Marcos. Ha? Naging problema po kasi nila, mga ka-reaction, imbes na makalakas sa alyansa si Bongbong Marcos, ay naging liabilities pa nila. Lalong-lalo na po dun sa ginawa po nilang pagpapatapon doon po sa Pangulong Duterte, doon sa Dahe. Mantakin po ninyo yan mga ka-reaction. Ayan o, nagkakanya-kanya na sila ng lakad. Si Lacson, si Tito Soto, tapos kasama pa nila dyan si Willie Rebillame. Hindi lang nasama sa picture, pero kasama po nila dyan si Willie Rebillame. Mantakin po ninyo yan mga ka-reaction. Talagang desperado na po sila, pati po si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay talagang siyempre, katropa niya yan eh. Katropa ni Manong Chavit yung dalawang yan eh, si Lacson tsaka si Tito Soto eh. So anong gagawin natin para mapalakas yan? Tawagin si Marcoleta. Isama ko kayo sa lamesa kasama si Marcoleta. Para akala ng mga tao ay
pabor si Marcoleta sa inyo. Yan pong mga ganyang estratehiya, isa po yung, hindi ko naman masasabing pambubudol. Pero ano po yan mga kareaksyon? Publicity po yan mga kareaksyon, PR yan. Pag-PPO, kasama nila si Marcoleta, si Lacson tsaka si Soto, kasama si Marcoleta. Si Marcoleta kumalas na yata sa PDP laban. May bagong alyansa na, Marcoleta, Tito Soto. Hindi po. Naimbitahan po dyan si Marcoleta na wala siyang kaalam-alam na kasama din si Tito Soto tsaka si Lacson. Wala pong kaalam-alam dyan. Nakausap ko yung isang anong tawag dito, campaign manager ni Marcoleta nakausap ko yung isang campaign manager ni Marcoleta, pangalan niya Dinan Labong. Tumatakbo po siyang mayor sa may Pampanga. Si Dinan Labong, kinumusta ko si Marcoleta. Kung totoo ba na kasama niya si Pampilo Lacson tsaka si Tito Soto. Wala naman daw kinalaman si Marcoleta na makakasama niya yung dalawang yan tsaka si Willie Rebillame. Wag po kayo mag-alala mga kareaksyon, kung nakikita nyo man si Marcoleta na kasama si Pampilo Lacson tsaka si Tito Soto, wala pong kinalaman si Marcoleta bakit naririyan sila sa lamesang yan. Hindi po kaprinsipyo ni Marcoleta yung dalawang yan. Gusto nilang bumalik sa Senado, ang tagal-tagal na nila sa Senado, hindi pa ba nila nagawa lahat ng gusto nilang gawin? Hindi, tanong lang kay Tito Soto, kaya Pampilo Lacson. Ang tagal-tagal nyo na sa Senado, meron pa ba kayong hindi nagawa sa Senado na gusto nyong gawin doon? Kung gano'n, mahinang klase kayo. Ang tagal-tagal nyo na sa Senado, tapos sasabihin ninyo, gusto nyong bumalik sa Senado dahil meron kayong gustong baguhin sa Pilipinas? Anong ginawa ninyo nung mahabang panahon na nasa Senado kayo? Anong ginawa nyo doon? Business as usual. Ayaw namin ng business as usual. Gusto namin yung extraordinary business. Ayaw namin ng business as usual. Gusto namin, narariyan yung PDP laban straight. Kaya wag umasa si Tito Soto tsaka si Pampi na dadalhin ng mga kaalyado ni Marcoleta. Di ba? Ganun lang po yan, mga kareaksyon. Wag po tayong masyadong mag-alala. Di ba? Wag po tayong masyadong mag-alala kung naririyan man si Marcoleta. Nasabing mga miyembro ng gabinete. Kamakalawa ba yun? Okay. Hindi sumipot yung mga miyembro ng gabinete. Opo. At lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin. So dito po mga kareaksyon, pupilit po nilang ini-invoke, pupilit nila sinasabi yung executive privilege. Ang pwede pala mag-invoke ng executive privilege ay si Executive Secretary Lucas Bersamin tsaka ang presidente. Lahat sila ini-invoke nila yung executive privilege Lahat sila na nandun. Ito mga kareaksyon, lilinawin yan ng isang henyo, isang attorney na henyo. Ating Chief Justice ng ating kataas-taasang hukuman na sinasabi nilang hindi na darating itong mga taong ito sapagkat unang-una daw nagsalita na sila ng marami nung unang hearing. Sa Quadcom. Hindi, dun sa committee ni Aimee. Sa committee ni Aimee. Sa Senado, Quadcom, sa House yun Okay. Pangalawa, hindi na daw sila magsasalita dahil mayroon tinatawag na executive privilege. At on behalf of the President ay hindi na sila pinahihintulutan na dumalo. Okay. Dahil dyan, si Senator Bato ay nagsabing, isabpina natin. Nung hindi dumalo, yung sabpina, di ba? Opo. Di pinag-aaralan daw, sabi naman ni Senate President Escudero, di yung sabpina, pinadala. Sabi niya, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Ito ay inendorso niya sa legal counsel. Kasi ang mga yan, yung House, yung Senate, may in-house yan na mga abogado.
na kanilang kinokonsulta. Eto, dyan pa lamang, unang-una, suriin natin ang sitwasyon. May problema tayo dyan. Alam nyo, ako veterano na ng Senate and House hearings. Hindi lang yata 7 Senate and House hearings ang natindan ko, matitindi pa. Opo. Meron yung Bangladesh bank scam, fertilizer fund scam, yung deng Baksya, Farmally, marami. Nariyan ako, Kasi Leong, yung sa Pogo, marami sa House, marami rin. Yung kay Pastor Kibuloy, yung nasunog sa sa Valenzuela na may namatay na pabrika ng tsinelas, deng Baksya rin, yung Bilibid drug trade na nasangkot si Laila de Lima, marami na po. Yung hearing ng impeachment ni Andy Bautista, ang tagal ko na pong humaharap dyan. Usually po yan, pag nag-issue yung committee ng subpoena, dire-diretso na sa Office of the Sergeant at Arms. Okay. May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinabpina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasabpina. Okay. At sila ang magdedepensa kung bakit sa kanilang opinyon at may basihan sila ay hindi sila dapat dumalo doon sa pagtawag sa kanila. Kung bakit hindi nila pwedeng i-honor yung subpoena. Okay. Ganun po ang procedure. For the Senate President to refer a subpoena issued by a committee to the legal counsel of the Senate ay ang ibig sabihin, ano ba yung gusto niyang gawin ng legal counsel ng Senate? Magbigay ng opinion as to whether or not the subpoena should be issued? Pag yun ang kanyang purpose, or hihingi ba siya ng opinion dun sa legal counsel ng Senado? Kung yun ang purpose, magiging mas makapangyarihan pa yung legal counsel Kesa sa kanila. kesa sa senador. Senador po, 2 senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng subpoena at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasabpina at sinong hindi. Yan ang problema dyan. Dapat yan, inisyu niya ang sabpina. But pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Naku po, nakita po ninyo yun. Tama po dito si Attorney Topacio. Kasi ang katuwiran po ni Senate President Chis Kilay ay kakausapin daw niya yung legal team. Tama naman. Bakit mo kakausapin ang legal team? Ibig sabihin, anong ibig mo sabihin doon? Mas makapangyarihan pa yung legal team? Mas makakapagbigay pa ng tinatawag nating tama yan, mali yan, tama yan. Lawyer din si Escudero eh. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa yung legal team niya kesa kay Aimee Marcos, kay Bato de la Rosa, kay Bongo, tsaka kay sa mismong SP. Kasi ang tawag po dyan, takot kay Lisa. Sorry. Hindi takot kay Lisa. Ang tawag dyan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. O ano pong tawag dyan, Attorney Topacio? Hindi po ganon. Co-equal po kayo. Mag-issue kayo ng subpoena ngayon. Kung tingin ng executive na mali yung pag-issue ng subpoena, let them go to court. Parang yung ginawa dun sa kaso ni Romulo Neri na nagsubpoena, pumunta sa Supreme Court si Romulo Neri.
bilang miyembro ng gabinete na iniimbestigahan noon ng Senado. O edi ibig sabihin mga ka-reaction, dapat nag-issue na ng subpina itong si Kilay. Kaya lang hindi siya nag-issue ng subpina kasi alam niya ang kanyang mga kaalyado, mga katuto, ay alanganin. Kasi nagkakahanda bull-bull na ang kanila sinasabi nung panahon ng nung hearing ni Amy Marcos. Hindi na po nila alam kung anong kakatuwiran nila. Ito namang si Amy talagang susunugin lahat yung mga yun para manalo lang bilang senadora. Handang sunugin ni Amy Marcos pati si Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam kasi po mga ka-reaction, hindi po natin may aalis kay Amy Mangga na kahit isang mangga lang yan ay tumatanaw pa rin niya ng utang na loob doon sa matanda. Sinong matanda? Di ang ating minamahal na Pangulong Duterte na siya lamang ang nagpalibing sa kanyang tatay na ilang taon na nakaburol doon sa kanilang bahay sa Ilocos. Binuro doon sa Ilocos si Marcos, Diktador Senyor. O ngayon, siguro nakokonsensya siya, hindi siya makatulog, iimbestigahan kita, sabi siguro. O dapat, Amy, yung kapatid mo ang iabla mo, impeach mo. Simple lang, di ba mga kareaksyon? Impeach mo yung kapatid mo, tapos isunod mo si Torre, si Marbil, si... ano bang pangalan yan? Si Remula, yung dalawang Remula. O isama mo na si Gibo. Lahat sila, ihabla mo. Doon, maniniwala kami, sasama ka namin sa alyansa. Kasi tinanggal ka sa alyansa, ibabalik ka namin sa alyansa. Okay. Eto na ngayon. Gumana ang Malacanang. Nagpatawa na naman yung kanilang tagapagsalita. Na medyo, may lumabas na meme na parody na si Juliana. Anong pangalan ng full name? Juliana Pariscoba ba yun? Yung komedyante, ginagaya niya si Castro, kuwang-kuha Medyo magkahawig pa nga yata sila. May lumabas na panood ko kanina, oo. Sinabi ng PCO, bakit daw igigiit ng Senado na ipatawag yung mga miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal ng pulis, ng mga ibang department, yung mga intelligence department ng gobyerno, ay kinatigan na daw po, sinabi na daw ng Korte Suprema na mayroong executive privilege. Oo. Mga tao sa PCO, let me remind you, mga abogado naman kayo dyan, di ba? May abogado naman kayo. Si Castro naman, abogado. It is not as simple as that. Basahin niyo po dalawang kaso, yung Senate versus Ermita at... So ibig sabihin po sa madaling salita, kailangan nag-issue na ng subpina itong si Kilay. Ayaw niya mag-issue ng subpina masusunog lahat yun. Pagkatapos sa subpina, contempt na yun. Yung Neri versus Blue Ribbon. Yung dalawa lang yun, mahaba po yun. Bigyan nyo ng time kasi napakahaba po yun. Basahin nyo pati yung resolution doon sa motion for reconsideration para maunawaan nyo. Ako binasa ko kasi 2 araw ko nang binabasa. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw yung executive secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Mali. Bakit ganon? Bakit nga? Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una, abogado si Senate President Escudero. Okay. Huwag mo sabihin, hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court, hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential
yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit, hindi porket may executive privilege, basta sinabi ng Pangulo o the Executive Secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang or upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na. Tinanong sa'yo, sasabihin mo, executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the President may invoke executive privilege or a duly authorized representative of the President, usually the Executive Secretarian. Yan ang nangyari doon sa NERI, kung saan in-invoke the then Executive Secretary Ermita, General Ermita, si General Ermita, Opo. ang executive privilege. Ngayon, in ruling, doon po sa NERI, sinabi ng Korte Suprema na tama ang pag-invoke ng executive secretary ng executive privilege. Ngunit, hindi lahat nagpag-invoke ng executive privilege ay dapat automatic. It's not a magic incantation, ha? Hindi yan magic charm na basta winagayway mo, hey, executive privilege. Hindi na pwedeng tawagin yung tao at hindi na dapat magpakita sa Senado. Limitado po. Bakit limitado ang executive privilege? Bakit po? Kasi sa any constitutional government, there is a so-called balancing of interest. Marami yan eh. The Constitution is basically, number one, ang function ng Constitution is to define the powers of government. Ano bang pwedeng gawin ng executive? Ano bang pwedeng gawin ng legislature? Anong pwedeng gawin ng judiciary? Okay. Aside from that, yan ang bulk, malaking parte ng Constitution ay powers and functions of government. May isang maliit na bahagi doon. Ayan na, binigay na. Ito ang kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. 3 sangayan. Judiciary, executive, at legislative. Yes. May Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yan ang limitasyon sa powers ng lahat ng sangay ng gobyerno. So ito, binigyan kita ng power. Ito pwede mong gawin. Merong Bill of Rights, ito naman ang hindi mo pwedeng gawin. Yan yun. Simple lang ang konstitusyon kung titignan mo. Okay. Merong executive privilege. Totoo. Ngunit, dapat din nating malaman na sa grant ng powers sa legislature ay may power to conduct legislative inquiries in aid of legislation. Okay. Meron din yan. Meron ding the right of the people to be informed on matters of public concern. Okay. May right to information din. Opo. Right to public accountability. Yan. Marami pong provision dyan na yan ay kumbaga nagtatalo-talo yan. Tug of war. Okay. Doon po sa NERI, ito ang in short ang sitwasyon. Si NERI pinatawag sa Senado. Pumunta siya. May mga tinatanong sa kanya, hindi niya sinagot. After that, tinatawag ulit siya, pinlead na niya executive privilege. Hindi na po ako pupunta dyan kasi hindi ko pwedeng sagutin yan. May mga 3 tanong na ayaw niyang sagutin tungkol doon sa NBN-ZTE contract between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Yun po ang factual milieu o factual background nitong NERI case. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, tama. Pero, in ruling na pasok yung sinasabi ni Secretary NERI doon sa executive privilege, eto, may mga guidelines. Hindi, sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng executive privilege gagaling sa kanila na i-invoke mo, every time invoke mo, ay hindi na pwedeng itanong ang miyembro ng gabinete or any executive officer. Okay. Otherwise, wala nang magagawa. Anong nangyari sa public accountability? Anong nangyari sa transparency? Anong nangyari sa right of the people to information on matters of public concern?
may mga karapatan din yan. So, babalansihin mo. Ito ang formula na ginamit ng Korte Suprema kung kailan pwedeng i-invoke ang executive privilege. Unang-una, sabi nila, yun daw, executive privilege na yon ay tungkol sa mga negotiation between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Merong foreign policy and economic policy considerations. Okay na, pag lumabas yun, baka mapahiya, masira ang diskarte, maging threat sa national security or economic security ng Pilipinas. That's number one. So, ninaro down nila. Ito lang pwede ang executive privilege. Number two, sabi nila, hindi pwedeng blanket invocation ng executive privilege. Dito sa NERI, doon lang nag-apply yung executive privilege sa tatlong tanong kay Secretary Neri. NEDA siya noon eh. Opo. Okay. May tatlong tanong na ayos ang sagutin, sinabi niya executive privilege. Okay. Doon lang pwede yun. Bakit? Dahil ang grant of executive privilege ay general. Ang right o ang prerogative ng Senado sa pag-conduct ng inquiries in aid of legislation ay specialized. Therefore, under the rule, ito, maglalatin tayo, Generalia Specialibus non derogant, a general law cannot prevail over a special law. Okay. Number 3, ito ay applicable lamang sa mga tao na in close operational proximity with the President. Ibig sabihin, yung mga taong of the President's bosom confidence, yung malapit talaga sa Presidente. Anong ibig sabihin yan? Members of the Cabinet. Bakit ko sinasabi na sila yung may close operational proximity sa Presidente? Because of the qualified political agency doctrine. Ano yung qualified political agency? Alter ego sila ng Presidente. Halimbawa, ang Secretary of Justice. Pagdating sa Justice, pag may ginagawa sila, parang Presidente gumawa. Because that is in pursuance of the fact na the President cannot be in all places at all times. Hindi naman pwedeng omnipresent, omnipotent, di ba? Hindi naman alam ng Presidente lahat. Hindi naman pwedeng lahat ng lugar nandoon ng Presidente, di ba? Hindi naman siya Diyos, in other words. So pagdating sa local government, yung Secretary, parang Presidente na pagka kumikilos. Yun ang sinasabing close proximity to the President. Plus, ang applicable lang ito ay when it comes to negotiations or policy. Pag-set ng policy. Hindi implementation ng policy. Okay. So, eto I will quote the court bago tayo mag-break Para klaro po sa mga nagsasabi, executive privilege hindi na pwede. Eto, word for word para hindi nila sabihin fake news tayo. And I quote, this court, meaning the Supreme Court, mga words po ito ng Supreme Court, hindi ko po words to, did not rule that the Senate has no power to investigate the NBN project in aid of legislation. There is nothing in the assailed decision, wala sa decision